ng bakbakan kabi-kabila ang problema ng mga residente ng Zamboanga ngayon. Gaya na lang ng kakulangan ng tubig at serbisyong medikal, pati na ang mapagkukunan ng pera at kabuhayan. Ang ilang sundalo naman nagtitiis sa luma o sira-sirang mga gamit, pero depensa ng AFP, regular namang pinapalitan ng mga ito. Live mula sa Zamboanga City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Jessica, umiiral na naman nga ang curfew at itong karaniwang buhay na Zamboanga balot na naman sa katahimikan. At maglilimang araw na nga, Jessica, ganitong sitwasyon at lubhang apektado na ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga rito, gayon din ang batayang serbisyo ng lungsod. Sa gitna ng kaguluhan at panganib, isinilang isang malusog na sanggol sa gym ng Western Mindanao State University na nagsisilbing Satellite Emergency Response Unit. Napilitan na kasi magsara ang Zamboanga City Medical Center dahil sa gulo. Bagaman ligtas ang bata, kinailangang ilipat ang kanyang ina sa pribadong ospital dahil sa kakulangan ng gamit. Bukod naman sa naantalang serbisyong medikal, problema na rin ang supply ng malinis sa tubig. Ang mga kumukuha ng pera sa ATM, pila-pila na dahil sarado ang bangko. Gayon din ang mga opisina ng gobyerno. Pati ang hanap buhay ng mga residente lubha na ring apektado. Ang ilang tindahan nagbukas ng maaga, nagsara. Bagaman may ibang nagpilit magbenta sa palengke, wala naman daw bumibili. Ang benta namin ito, mahal, naging mura na. Kasi naggera naman. Kaya benta namin mura na. Lugi! Lugi na, bulok na lahat ang benta namin. Hindi mamatay sa gera, mamatay sa gutom dahil walang pagkain. Mabuti nga kasi umaga daw kuno okay ang kuan, katayuan, walang gulo. Pagkakakuan hapon na, kakaroon ng tensyon. Paano hanap buhay ninyo? Wala Nakapaghanap buhay pa kayo? Hindi na kasi biglang nagkakagulo, nagsasarado. Sa gitna naman ng bakbakan, may ilang residenteng nananakit sa ganitong sitwasyon ng mga tahanan. Kanya-kanya lang diskarte para protektahan ang sarili. Ang lalaking ito, ginamit na helmet ang kawali habang nagsasampay ng labada. Meron namang idinaraan na lang sa panalangin ang sitwasyon. Nakatakot kami dahil sa baril. Hindi pa ho kayo lilikas, naririnig nyo na yung mga putukan, napakalapit sa inyo. Sanay na kami. Ganun ba? Oo. Opo. Paano ho kung umabot dito yung bakbakan? Magtapa lang tayo. Magtago sa safety place. Maging mga sundalo larawan na rin ng pasakit. Pero sa kabila ng hirap at panganib, walang itulak kabigit sa dedikasyong ipinapakita nila. Ang ilan nga nanlilimahid na ang gamit-gamit ng combat boots. Meron ding butas-butas na sa kalumaan. Ayon sa AFP, kada 3 taon kung palitan ng mga bota. Pero may mga sundalo raw na gustong isuot pa rin ang luma dahil itinuturing nilang swerte o kaya'y komportable. That is a culture kahit ako I have a liking for my old uniform, old web gear. Madami kasi kaming superstition sa organization namin So, let's not judge na nakakita tayo ng combat boots na luma ay yan ang state ng Armed Forces of the Philippines. That's not true. Jessica, bukas panibagong araw, panibagong pag-asa at lahat ay umaasa na maresolba na sa mapayapang paraan ng sigalot na ito at nang makabalik na sa normal ang sitwasyon ng buhay ng mga taga rito. Jessica. Ivan, interesado ako dun sa ospital na kinailangang i-relocate. Can you imagine, ang mga nagre-relocate karaniwan mga tao sa mga bahay-bahay. Pero in this instance, kasi yung ospital nandun po mismo sa gitna nung nakubkob na lugar. The whole hospital ba had to relocate? Ivan, kwento mo nga. Yes, Jessica, totally lockdown yung ospital na yon dahil ang lokasyon nun nasa gitna siya ng barangay Santa Catalina at Santa Barbara. So you can just imagine, it's right in the middle of the war zone, Itong ospital nito totally closed ngayon. Naiwan lamang doon yung mga equipment, lahat ng mga pasyente, lahat ng mga medical workers, ilang mga gamot, dinala nila sa iba't ibang mga lugar at isa nga dyan yung gym ng Western Mindanao State University. Pero wala daw silang nadalang mga medical equipment. Halimbawa, kailangan i-x-ray ang isang pasyente, kailangan siyang itakbo sa isang pribadong ospital na nananatiling bukas
para maisagawa itong x-ray na ito. Halimbawa na lamang yung isang nanganak kanina, nailuwal niya ang kanyang anak sa gymnasium pero kailangan siyang ilipat sa isang private hospital para lamang masuture dahil walang gamit yung mga doktor doon. Okay, so this is the government hospital. May iba pa namang ospital na pwedeng pagdalhan ng mga pasyente at yung mga masugatan dito sa krisis, Ivan? Meron pa naman, Jessica, isa nga dyan, itong di kalayuan sa atin, itong ospital ng Edwin Andrews Air Base, yung airport dito, meron silang ospital dyan. Yung ibang mga pasyente doon sa nagsarang ospital, dinala doon. Yung iba naman, dinala sa sanitarium. Yung isang portion ng ospital na yon ay ginamit din para sa mga pasyenteng na-dislocate dahil nga dito sa mga bakbakan na ito, Jessica. Okay, so kasi sarado halos buong syudad, no? Paano yung mga arawan ang kita, Ivan? Yung palengke, nakita ko yung mga nakunan mo, wala nang bumibili dahil wala ring pambili yung mga tao, lalo na yung mga arawan nga ang sweldo. So paano sila nagko-cope dito sa krisis na ito? Yun nga, Jessica, chain reaction ito eh. Pag hindi nakapagtinda, mga nagtitinda, wala silang kita. Yung mga arawan ng kita, wala silang sahod for the day, wala rin silang pambili na pagkain. How do they cope? Siguro humihiram muna sa mga kapitbahay, may mga nakausap tayo, umuutang na muna, humihiram muna ng bigas sa ilang mga kakilala nila. 4 na araw pa lamang ito, Jessica, ganito na ang paghihirap ng mga tao. Imagine how much harder it will become kapag every day na dumadagdag sa tinatagal na sigalot na ito kung anong paghihirap pa ang idudulot nito. Lalo na, Jessica, Zamboanga City is one big economy dahil malaking porsyento ng mga sardinas na nasa merkado nanggagaling sa Zamboanga. Napaka-aktibo nitong Zamboanga City Port, itong airport, sarado. Kaya ma-imagine na natin ang impact nitong sigalot na ito sa ekonomiya ng Zamboanga City in general. Yes, and nothing says it better than yung nagsasampay na mama na ang nakalagay sa ulo niya yung takip ng kawali, no? Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Ivan Mayrina.